Nag-file lang kami ng rejoinder doon sa case na pinay ni Senator Trillanes doon sa cyber libel. So, yun, nagpasa kami ng rejoinder para sagutin yung batay doon sa kanilang counter affidavit na ginawa. Kahapon sir kasi nag-file ulit ng cyber libel si former Senator Trillanes. Sabi niya kasi paulit-ulit po yung kasinungalingan. Ano po yung reaction nito ko dito? Ano yan? Hindi ko lang, sa mga Marines, no, siguro pang siyam na kaso na nila yan. Alam mo yung final kahapon, hindi ko alam yung nature, pero di ba ang involved doon, Senator Dante Marcoleta at si Senator Cayetano. Yun ay mismo isang pagdinig doon sa hearing na ginawa ng Blue Ribbon, kung yun man yung kinaso niya. So sa akin palanaw, parang hindi tama, dahil dapat malaya natin malaman yung katotohanan, malaya natin malaman kung ano yung mga sinasabi ng mga Marines, at talagang imbestigahan. Ang nangyari, katulad ngayon, nahinto na naman, dahil nagpalit na naman ang liderato ng Blue Ribbon Committee, wala na naman. Doon sa mga binanggit nila nung nakaraang Blue Ribbon Committee, isang beses lang naman sila naimbitahan. Pagkatapos nun, parang presko na lang yung sa amin eh. Wala tayong nakitang hakbangin ng gobyerno para tingnan talaga yung mga sinasabi nila. May CCTV ba? Kung yung sinasabi nila sa security log, yung mga bahay na sinasabi Perdido Viviran, sa McKinley, sa Tamarin, sa Nara, wala. Hindi man lang nagkaroon ng verifikasyon ang ating gobyerno para matukoy talaga kung nagsisinungaling o hindi yung mga Marines. Ang gusto nila talaga, manahimik at walang maging kasunod yung mga binabanggit na mga problema at delivery ng pera sa korupsyon. Sir, may ipapile po yung NBI sa inyo na complaint dahil allegedly involved daw po kayo sa trafficking sa nilate ng ATV bar sa Pasig. Dinitalya rin po ni NBI Director Tagibag, sir, yung shares nyo sa Cliff Point and sa Pax Libera. Any comment? Yung Pax Libera, ibang kumpanya pa namin yun. Yung Cliff Point, yun yung kumpanya na may-ari ng establishmento. So meron kang building, ikaw yung may-ari, may mga lessor ka, o mga lessee, mga nagre-renta ng mga lugar mo. Isa doon yung KTV, yung Chicago, nandun yung 7-Eleven, nandun yung ibang opisina, nandun din na may mga restaurant doon sa lugar na yun. Maraming opisina. So itong mga binabanggit ni Attorney Melvin Matibag, natatawa ako kasi parang lumalabas, parang nasa City Engineering Office. Meron pa siyang presentasyon nung detailed building plan. Hindi ko makita yung connection kung ano yung sinasabi niya. At natatawa ako dun sa kanyang presentasyon dahil nagmumukha silang tanga. Kaya yung sinasabi ko, i-file niya na yung kaso. Ang tagal na eh. Di ba sabi niya, kailan ba ngayon? Today. Today, sir. Hintayin natin yung kaso niya. Pero ang sinasabi ko sa inyo, wala siyang kakaso-kaso. Paano yung isang establishment, katulad na sinabi ko, yung example ko yung Soler, yung Okada, yung Resorts World, meron silang building. Marami silang lessor doon, may mga nagbibentang tindahan, may mga restaurant, may mga KTV. So ibig sabihin, pagka merong nagbenta ng shabu doon sa mga isang yung kasama ka, alam mo yung mga nangyari? Notwithstanding kung ano yung kaso ng pinapafile nila doon sa mismong establishment, ang pinupunto ko lang, kami lang yung sa establishment. At pinipilit ni Director Matibag yung kaso niya para non-bailable case para kami ay makulong at mapatahimik. Dahil kung titingnan mo yung ginagawa ni Matibag, pinipilit niyang ihinto ang lahat ng investigasyon doon sa korupsyon. Wala siyang naitulong kahit 5. Wala siyang naitulong na kahit anong dugo o pawis para malaman yung korupsyon sa ating bansa. Bagpos, ang ginawa pa niya, pumunta siya ng Senado para siraan yung mga sundalo. Wala siyang ginawa doon eh, kundi to hit the credibility of the 18 soldiers. Diba? Wala siyang ginawa at sinabi kundi sabihin na dishonorable to, may kaso to, may ganito. Eh wala naman kailangan ng patunayan eh, dahil si Saldico mismo, sabi nila ang mastermind ng korupsyon. Eh ito yung mga bata ni Saldico, sila yung nagsasabi na kami ang tao ni Saldico at kami nagdi-deliver ng pera. So anong credibility ang gusto nilang kunin doon sa 18 Marines? Ngayon, ang kailangan sanang gawin is tingnan nila, tama ba yung sinasabi, nagsisinungaling ba? May mga mali ba doon sa mga binabanggit? Eh kaso wala eh. Ang gusto niya, wala, hindi totoo. Huwag imbestigahan. Sir, bakit po nagbago yung ownership structure from 93% beneficial ownership papunta po sa indirect control sa pamamagitan po ng Pax Libera, sabi po ni Atty. Matibag? Hindi ko alam mga pinagsasabi niya. Sir, ang Pati yung engineering plan, hindi ko alam yung mga pinagsasabi niya. Parang may sinabi siyang fire exit. Kailan ka makakita ng fire exit na nasa harapan ng building? Kaya katawa-tawa yung mga ginagawa niya. Pero i-file niya yung kaso at harapin namin yan. Yung ownership na sinasabi niya,
Anong ibig sabihin nun? Wala nang ibig sabihin yun. Sabi